Basically, ang subject ng complaint na ito is yung mga statements ni former congressman na sa tingin ng mga complainants is false and alarming. Dalawang pribadong individual ang naghain ng reklamo sa Law Department ng Commission on Elections kanina laban kay dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Irice. Bunsod ito ng anilay mga walang batayang paratang ng dating mambabata sa COMELEC at sa South Korean company na Miro na technology provider para sa 2025 automated elections. Kabilang na rito ang sinabi ni Irice na prototype o hindi pa daw kailanman nagamit ang makina o sistema ng Miro sa halalan. Ang hindi beripikadong alegasyon ng panunuhol at korupsyon sa isang COMELEC official na tumanggap umano ng pera mula sa South Korea. Gayon din ang tahasang pagsira umano ni Irice sa ginagawang pagpapaliwanag at demonstration ng COMELEC hinggil sa mga bagong makina ng Miro. At ang sinabi ng dating kongresista na malaking scam ang pagkuha ng mga bagong makina para sa 2025 elections na nagkakahalaga ng 18 billion pesos. May mga sinasabi pa sila na yung kontrata na pinasok ng COMELEC with Miro is a big scam. And then meron din mga unverified allegations of corruption and bribery sa mga particular, hindi niya pinangalanin initially pero pinatutong pala niya si Chairman George Garcia. Ayon sa abogado ng mga complainant, may tuturing na election offense ang ginawa ni Irice alinsunod sa Section 261 ng Omnibus Election Code dahil sa panggugulo sa proseso ng eleksyon, panglilito sa mga botante at pagpapakalat ng mali at nakakaalarmang ulat o impormasyon. Sino mang lalabag dito ay pwedeng maparusahan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at maaaring tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo para sa posisyon sa gobyerno. Sabay-bayan kasi nila yung mga sinasabi and they think na false and alarming talaga yung reports. So, they took the initiative to find the complaint. Ayon naman kay Irice, walang batayan at pawang harassment lamang ang reklamo. Multi-billion pesos na korupsyon anya ang nilalabanan niya dito. Samantala, nanawagan naman sa pamahalaan ang mga guro na kabilang sa DepEd Teachers Union o DTU na huwag nang papayagang makalahok sa halalan ang kumpanyang Smartmatic. Mahirap umano ang kanilang karanasan sa nakalipas na halalan tulad noong 2022 elections gamit ang mga makina mula sa Smartmatic. Anila 1,800 vote counting machines o VCMs ang nagmalfunctioned o pumalya at 1.1 milyon na mga botante ang naapektuhan kung saan naantala ang pagboto. Ang iba ay umuwi na lang at hindi na bumoto. Ang masaklapaan nila ay sila ang nasisisi ng mga botante at maging mga kandidato dahil sa aberya. Bilang mga election worker, binigyang diin ng grupo, dapat ang kanilang gagamiting mga makina ay mapagkakatiwalaan. Ang sa amin na ang panindigan namin is yung mga teachers hindi madihado. As to the bidding and the processes, wala kaming kinalaman kung sino nagsumite, kung sino yung nanalo. Ang sa amin lang, ipinipresenta namin yung kapakapakan ng Smartmatic. So kung mayroong bagong player, kahit anong pangalan dyan, subukan natin. Baka yung experience namin sa Smartmatics ay maibsan or hindi na maranasan. Ang pinakabagong issue na nagdulot nila ng lalong pagdududa sa Smartmatic ay matapos kasuhan ng US Federal Grand Jury ang executives nito at si dating COMELEC Chairman Andres Bautista dahil sa issue ng panunuhol at money laundering noong 2016 elections. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.